Hindi niyo po napanood o nabasa yung transcript nung part 3 po nito pong interview kay VP Sara. Yung po bang part 2 nabasa ninyo, napakinggan ninyo? I'll be honest, Ted, hindi ako masyadong Okay. naghunood. Okay, sige po. Kasi nga siguro baka naiinis kayo. Tama yun eh. Pag ayaw mo, huwag mong panoorin, di ba? Pero ako po lamang dito, sabi ko nga po kahapon, ilalayo ko ang politika na issue dito. Ang akin is, ano ba sinasabi nung tao? Yung pong transcript nito, ito po nilalaman ng kanyang pahayag. Opo. Tungkol po ito sa budget ng DepEd sa classroom construct. Kaya nga po dapat siyang humarap. Pero kasi po ako, nung binasa ko ito at napanood ko ito, ako naman sa akin lang bilang mamamayan, sinasabi ko, ito'y panibagong katwiran din para imbitahin siya ulit to enlighten us dito po sa kanyang binabanggit. Kasi kung hindi siya ulit sisipot, ako mismo iisipin ko na mukhang hindi ka seryoso dito sa iyong revelasyon na ito na may umano ay maaari tayong pagkakahinalaan dito nga sa papalobo ng pondo ng classroom construction ng ilang pong mga kongresista. That's the point po, Madam Chair. Anyway, so ma'am, ito no? And then pag pinag-uusapan natin ang budget, kinakailangan talaga suriin natin yan lahat. Hindi hubat sa nagdaang pong mga budget deliberation din. Gawin ko itong halimbawa para po sa budget ng House of Representatives. 2023 budget, no? Sa NEP, 16 billion lamang. Paglabas po ng GAA, 28 billion na. 11.6 billion ang naidagdag. 2023 ha. 2024 sa NEP, 16.5 billion lang. Paglabas ng GIA, 28 billion na. 12.1 billion, 73% ang in-increase. Tanong namin dito, kailan pa po nagkaroon ng open public hearing para pag-usapan po ang budget ng Kamara? Yeah, actually yan, kasama yan sa dinidiscuss kapag deliberation ng budget. So nagkakaroon ng portion kung saan dyan ay... Kailan pa po ito? Kailan pa po ito pinag-usapan in open hearing at who defend the budget of the House? Ang nagde-defend po niyan ay member of the House din. Kasama siya doon sa plenary deliberation. Pero wala ito sa committee, ma'am? Wala ito sa committee? Sa committee, wala po sa committee. Ay, bakit wala sa committee, ma'am? Bakit wala sa committee? Considering, ma'am, Madam Chair, na lahat ng departamento, lahat ng bureau, pinasisipot ninyo bakit pa pinag-uusapan na ang budget mismo ng Kamara, ba't walang committee hearing na para na mapapanood namin? Ano po siya? Kasama siya ng parang mga attached agencies din na dinideliberate. O nga no, wala po sa committee hearing yan. Anong attached agency? Anong attached agency The House is one sole independent entity. Paano attached agency? Saan to naka-attach sa legislature? Dalawa lang naman sila Senate and the House. Oo. But usually nakalagay siya sa tawag dito sa plenary deliberations nilalagay. Hindi pero wala sa committee. Wala sa committee, oo. But is that appropriate? Actually, that has been tradition. Yun. Doon tayo pupunta. Ito yung time-honored tradition. Di ba, ma'am? Ang tawag doon, time-honored tradition po ba tawag doon? Oo, but we do not believe in it. Kami sa makabayan, we question everything. Yes, ma'am. Opo, kaya nga po kayo doon nagpoprotesta sa Office of the President, di ba? Sabi ho ninyo, bakit to? Yes. Bakit may parliamentary courtesy dito? Ba't may ganito? Dapat magtanong kami. So siguro kami ngayon na taong bayan, tatanong din, bakit ho sa Makabayan Block hindi kayo mag-invoke ng ibasura natin tong time-honored tradition o parliamentary courtesy at tumawag kayo ng committee hearing sa budget mismo ng Kamara? Actually, pwede naman i-entertain yung suggestion na yan. I will ask, pwede kami mag-meeting ng Makabayan. Opo. O kaya po, mahirap itong gawin because you will be ostracized.
Siyempre, kasama yun, kabahagi yan. Palagi naman kami hospitalized. Hindi na kami bago sa TED. Ibig sabihin, parang kahit naman ano gawin namin, Oo. we're in the Yes, opposition. opo, Kaya opo. talaga yung ano. Opo. Pero ma'am, just to stress the point, ano po, kayo ho mismo nagsasabi na walang imbitasyon ang Makabayan Black sa anumang committee hearing on the proposed budget of the House of Representatives. Oo, wala siya. Kasama lang siya sa plenary every time. Yes, opo. So yung nga po ang tanong din namin. So is it fair nga na meron kayong pinatatawag lahat ng department, bureaus, etc. to be present and to defend the budget, pero ang House mismo, walang committee hearing, walang defense niyan sa committee, at doon na lang po yan inaaprobahan sa plenaryo nang hindi man lang po pinagdidebatehan? Hindi, pinagdedebatehan siya. Actually, wala lang nagtatanong. ganun yung itsura niyan. Walang nagtatanong, walang parang katulad din sa Senate, ganyan din yung form nila, di ba? So, it passes, pero in-open sa plenary for deliberation. So, Opo. yun sa plenaryo siya yung time na yun. Opo. Baka takot magtanong ang mga kongresista. Tapos kami, hindi naman namin nabubusisi kasi nga, ang dami rin namin inaasikaso. But anyway, that's a good point. Opo, yes ma'am. It's a Actually, well-taken point. Opo, pero ma'am, kami ho dito, sincerely ho, we appreciate your presence kasi tatado na lang kayo dyan eh. I mean, alam din po namin kung gaano kabigat ang trabaho nyo, kasi ang daming departamento, ang dami pong dapat busisiin, kayo po itatatlo lang, at sa panahon din po ng botohan, kami naman po tumatangkilik sa inyo pong consistent na boto. And we appreciate that, Madam Chair. Hindi po ako Madam Chair. At hindi ako magiging Madam Chair kasi Opo. minority ako.